Magandang araw mga kasapi. Ngayon po ay gagawa tayo ng boots ng mga manok. Tawag niyan sapatos para po sa ating mga manok na may mga pamutas. Lalagyan po natin ito. Ito po ay interior ng motor. Gagawa po tayo para po kansapin din sa mga nilagyan natin ng rugby at saka nilagyan natin ng gasa, yung sugat na mayroong pamutas. Ito po yung sample ng ito po yung sample na may mga pamutas. At ito naman po yung ginawa nating rubber shoes o boots. Ito wala pa to dahil sample to. Wala pa itong ito dapat kasi lalagyan mo muna ito ng rugby para mamatay ang pamutas na yan. Lalagyan mo ng rugby, tapos lalagyan natin ng sapin na damit o tela o kahit anong bagay na tapos lalagyan natin ng tape. Tapos ilalagay na po natin itong sapatos na to. Ayan. Ayan. Kahit makaapak po siya ng basa o ipot, protector po itong goma na to. Ngayon po ay gagawin po natin. Meron na po tayo nagawang 3 piraso. Ayan. Sa 2. At ito pa yung huli. Umpisahan na po natin ang isang paggawa. Ayan. Pinaak po natin. Tapos meron po tayong takip na bilog at siya po ang magsisilbing guide. Natin 4 na bilog lang. 1, 2, 3, and 4. Tapos gugupit. Ito na po ang itsura niya. Yan, 4. Tapos gugupitin na po natin siya. Ang importante po dyan, malagyan natin ng rugby. Yung mismong pamutas. At nang sa ganun daw ay hindi makahinga yung virus o bacteria na nandun sa may buhay daw kasi yun yung pamutas na yun. Ngayon pagka nilagyan ng rugby tapos binalot ng gasa o tela, hindi na raw yung nakakahinga hanggang sa mamatay. Ito naman ay protector. Gagawin natin na protektahan at nang hindi mabasa. Mga 3 araw, papalitan uli natin, lilinisan uli natin yung sugat, lalagyan ng betadine, tapos lalagyan uli natin ng rugby. Hanggang sa mamatay na po yung pamutas. Yan. Hindi na natin kailangan bumili ng ganito, goma. Napakadali lang pong gawin. Bubutasan po natin. Parang sing-sing. Ayan. Isa. Naman. Dalawa. Talagang hindi maiwasan kung minsan sa isang farm na yung pinaka-paborito mo ay magkakaroon ng pamutas. Sayang naman kung hindi na mapapakinabangan. Tapos yung pangatlo, hindi natin bubutasan. Ang bubutasan lang natin, 1, 2, tapos yung pangatlo, yun, wala nang butas. Ito na ang lalagyan natin ng last. Okay, ayan na po ang itsura niya. Ayan na ang itsura niya. Halika, ito may ito. Ito po yung may
Imagine natin, ito nilagyan na natin ng rugby, patas binalot na natin ng tela, binalot na natin hanggang sa ano. Tapos ilalagay na natin tong susuot na po natin ito. Ganito lang yan. Ito, susuot natin. Yan, nakasuot na po siya. Tapos aanin uli natin siya. Itong pangalawang buta, itong pangalawa, isusuot uli natin siya doon. Yan, suot na. Tapos itataas na natin dito sa pangalawa. Tapos ito naman ilalagay natin ito dito. Parang siya ang magiging sapin. Yan. Pag nakaganyan na po yan, ganyan na po ang itsura niya. Ito, naka-protect. Ito ang protection na sapin dyan. Tapos hindi yan matatanggal kasi nakalak naman yan dito. Subukan mo. Hindi siya matatanggal. Sakto lang yung ano. Diba? Ayan, ganyan. Okay, ngayon ay tapos na tayong gumawa ng boots o sapatos ng ating may mga pamutas na manok. Ngayon ay maglilipat naman tayo ng sisiw. Pero bago yan, kainin ta na muna itong ibinigay na buko ni Dudes. Ito kasapi oh. Wow. Sarap. Sarap mga kasapi. Tataas tayo mga kasapi. Tara. Tignan natin yung ililipat natin mga anong ilan araw na ba yan? 4 days o 5 days old na mga sisiw. Lilipat natin sa medyo mas malaking barn. Ayun, doon sa kulay blue. Ayan yung mga ililipat namin mga kasapi. Lakas na. One. Ayan, mga kasapi, inilipat natin sa mas malaking barn. 102. Titingnan natin. Nakakatakbo, nakakagala na sila. Yan, kulit sila oh. Yan mga kasapi, hindi yan nilagyan ng kahit anong vaccine. Basta't may vitamins.
masasaya, malulusog. Tingnan mo mga kasapi, halos pare-parehas na sila ng laki. Kahit yan, yung iba dyan, sa totoo lang, maliliit na itlog. Kasi mga first timer yung mga nanay nila mga itlog. Mga pullets, yung iba. Yung iba naman, last year ko ginamit. Pero yung iba, mga first timer. Kaya maliliit ang itlog. Pero tignan nyo mga kasapi, oh, walang pinagkakaiba sila sa ano. Pero nung unang pisa, nung unang araw, maliliit sila. Pero ngayon, oh, lumalaki rin. Ayan. Ngayon naman mga kasapi ay naghahakot sila ng hollow blocks. Tingnan mo, masisipag yung mga ano natin. Sila inaanak. Ayan. Kahit dito na lang sana yung anak. Diyan na lang. Oh. Diyan na. Hanggang dyan lang. Oh. Tapos bubuhatin natin. O, dyan. Dyan mo na lang. Inaanak. Yan. Hindi naman ka... Tapos ilalagay natin dito. Okay na yan kahit di pantay. Ganyan. Tingnan mo to. Nilagyan pa namin ng ganito. Para kahit mabutas yung net. Tapos double net. Ayan. Lalagyan natin ng hollow blocks dyan para yung buhangin sa loob ay hindi tatapon sa labas. Lalagyan natin ng may padating tayong galing sa aking pamangkin na 5K sweater. Nang galing sa Red Game Farm. Yip, dahulog. Naiinip, gusto na kagad mauna. Yan. Tignan mo mga kasapi, nagtanim dito yung mga ano ng balinghoy. Mamaya mag-aani naman daw sila ng kamote. Yan, magandang carbohydrates yun. Ayan, kamoteng kahoy. Okay na yan, sakto na yan. Di na, ito lang. Mapapagod si Dudes. Hindi na dyan, dito lang sa harapan. Ayos na baga, oh. Pag nalagyan na yan ng buhangin, okay na yan. Ano? Okay na yan, 4. Sakto na yan. Sarap na lang. Buhangin.
Lalagyan natin ng kahit 2 sakong buhangin. Kasi ibang lupa dito ay maputik. Ano? Pula. Buhangin na lang. Matibay pa yung hollow blocks, no? Ano, kahit natagalan na. Okay. Merienda time na, mga kasapi. Ayan na. Ano tayo ng kamote. Nagluto itong inaanak natin ng napakahirap na lutuin na meriendahan. Nasunugan pa ng kamote. Ayan, magagata si inaanak. Ano na ang tawag nun? Ayan si inaanak kung nagkukudkod ng niyog para sa kamote. At ito naman isa natin inaanak na prinsesa ay naglaga ng kamote with coffee. Sabi mo nasunog din naman baga? Sunog po ilalim niya. Sarap yan. Hapon na naman mga kasapi. Ang time check ay 5:30 ng hapon. So, nagpapakasta ang ating inaanak sa battery. Nakakastahan niya ang ating mga hen. Mga naka-battery. Okay mga kasapi, 6:30 na ng gabi. Andito pa tayo sa paraisong sa ating farm. Ayan naman. Ayan ang ating prinsesang handler. Sinusubuan ng vitamins ang mga mag-e-exam bukas, araw ng Martes. Ang aking inaanak, sinusubuan nila ng vitamins. Ganyan, 10 bukas ang mag-e-exam. Dali 10 yan. Ha? Yung lang kainin ng kansahan. Ano niya natin ang pagsubo ng vitamins. Yeah. Dapat pala na ikaw na ang magtari din bukas. Talo pa yung isang vitamins nila. Si kagat-kagat. Hilig mga bata.